Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang sabi ho ng salita ng Diyos, particularly sa book of Proverbs, is, "Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it away." At isa sa mga foolishness na talagang nakayapo sa puso ng mga bata, at madalas at madali natin naiobserbahan ito, lalo na sa mga katulad ko na may mga anak na masasabing toddlers pa lamang, ay ang kanilang pagiging self-centered. Nakatutok sila madalas sa kanilang sarili. Pag mainit, gusto nila nakatutok lang sa kanila ang electric fan kahit na mainitan ang iba. Kapag masarap ang pagkain, ay di bali nang maubusan yung iba, pero basta gusto niyang kainin at masatisfy yung kagustuhan niya. At lalo na ho, para sa aming mga anak, kung merong hindi lamang yung kagwapuhan ang namana ni Timmy sa akin, pati yung appetite. At may mga pagkakataon na bibili kami ng siomay at kakain si Timmy ng marami. At minsan sasabihin namin siya, tama na. Sabi niya, bakit? Sarap gusto ko pa. Yung kapatid mo, nakakaisa pa lang. I-consider mo naman yung kapatid mo, nakakaisa pa lang. Ikaw nakakatatlo ka na eh. So muli, ang punto noon ay i-consider. Tinuturuan yung bata na maging considerate sa iba at hindi lamang nakatutok sa kanyang sarili o mga kagustuhan. Actually, ang Bible ay nagtuturo sa atin na ganun din naman. Yes, maaaring tumanda na tayo, pero meron pa rin nananatili sa bawat isa sa atin na mga pagkakataon na nagiging self-centered tayo, even among believers, even in the church. Kaya nga ang paalala ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2, verse number 3, ang sabi niya ito, Philippians 2 verse 3, "Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves." Huwag daw tayong gumawa ng anumang bagay na may personal na hangarin lamang, kundi ang dapat gawin natin is to count others more significant than ourselves. Ibilang natin yung iba na mas mahalaga kaysa sa atin. Verse 4, Philippians chapter 2, "Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others." Ang sabi, huwag ka lang nakatingin sa mga bagay na interesado ka o sa mga bagay na para sa'yo, no may kinalaman sa'yo, kundi maging concern ka rin, maging considerate ka rin sa mga bagay patungkol sa iba. So muli, yes, maaaring tumanda na tayo, pero meron pa ring danger na maging self-centered tayo. At dagdagan mo pa dito, kagaya ng pinag-aaral natin sa Romans chapter 14, na sa loob ng church ay merong mga mature and immature Christians. Merong mga malalakas at mahihinang Kristiyano. At dito binibigyang pansin ni Apostol Pablo yung danger na pwedeng maging inconsiderate. Pwedeng i-despise ng mga strong Christians yung mga immature or weak Christians. Again, pag sinabi nating weak Christian, hindi ito yung mahina yung pananampalataya nila, kundi sila ay nahandun sa kategoryang weak dahil kulang pa sila sa paglago, sa kaalaman at sa aplikasyon nito. At yun namang strong Christian ay hindi yung nag-gym araw-araw, kung hindi siya ay lumalalim, lumalawak at ang kanyang kaalaman sa mga katotohanan ng Diyos at yung tamang aplikasyon nito. And hopefully, sa nakaraan tatlong pag-aaral natin, tatlong Sunday sa pag-aaral natin dito sa Romans chapter 14, ay lalo nating na-appreciate ito. And it's ang kamangha-mangha, sabi nga ng isang Christian teacher, na isang kamangha-manghang bagay na naglaan ng halos 1.5 chapter si Apostol Pablo dito sa paksang ito. So, ibig sabihin, kinikilala niya na maaaring ito ay isang napakalaking issue at maaaring ito ay nagdudulot talaga ng problema sa mga iglesia. And it will do us well to learn. Kung sakali man wala pa, sana ay maging mapagbantay tayo sa mga bagay na ito.
particularly sa ating pag-aaralan ho ngayong hapon, ay sa mga areas na kung saan kailangang i-exercise natin o ng mga Kristiyano na i-exercise sila yung kanilang Christian liberty. At nawa tayo ay maging considerate at magbigay pansin sa mga Kristiyano na nasasabihin nating nalalagay sa kategorya na meron pang kahinaan sa pananampalataya. At magagawa ito ng mga malalakas na Kristiyano sa pamamagitan ng pag-prioritize ng dalawang bagay. I-prioritize ang charity or love and i-prioritize ang edification or pagpapatibay over liberty. At ang ating mensahe ho ngayong umaga ay ito: a strong, mature believer must cherish his liberty in Christ and not allow it to be viewed as evil by prioritizing charity and edification of others over his personal enjoyment of his liberties. Ang malakas at malagong mananampalataya ay kailangang pahalagahan, ingatan ang kanyang kalayaan na meron siya kay Kristo at huwag itong hayaan na maging masama sa paningin ng iba sa pamamagitan ng kanyang pag-una sa pag-ibig at pagpapatibay sa iba higit sa kanyang personal na kasiyahan sa kanyang kalayaan kay Kristo. So tayo ho muna ay manalangin at hingin natin ang gabay ng Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong salita. And Lord, tunay nga Panginoon, ang bawat iglesia ay iba-iba, ang bawat membro ng iglesia ay iba-iba. At nandun din ang iba't ibang level ng kalaguan ng mga mananampalataya. At tulungan mo nawa kami, O Diyos, ng mga tuto na kahit sa kabila ng mga bagay na nahandoon, yung pagkakaiba-iba ng yung mga mananampalataya, even in the maturity ng aming pananampalataya, Lord, manatili ang pagkakaisa, manatili, Panginoon, ang pagmamahalan, at manatili na maluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Lord, amin pong hinihiling na kung meron mang naririto na wala pa sa pananampalataya sa Ebanghelyo, ikaw po nawa ang magligtas, ikaw po nawa ang maglapit kay Kristo. At sa mga mananampalataya nawa, O Diyos, tulungan mo kami na maingatan ang kalayaan na meron kami na yung pinagkaloob sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Hindi ito magamit para sa pita ng laman, kundi magamit para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, magkaroon lamang ho tayo ng mabilis na review ng ating napag-aralan na noong mga nakaraan. Again, ang church ay binubuo ng iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang mga backgrounds and culture, and add to that ang iba't ibang level ng pagkalaguan sa pananampalataya. At dito kinategorize ni Apostol Pablo sa dalawa: there are strong and there are weak Christians. And I think ay tama ang komento ng isang Bible teachers that every believer has a strong and weak point. Lahat ng mananampalataya may lugar na maaaring doon ay malakas ka. Pero meron din naman lugar na doon ay maaaring mahina ka. So again, we can be on the different side ng dalawang bagay na ito, depende sa maaari sa kung ano ang pinag-uusapan. So let us be watchful. Baka mamaya ay ikategorya, hindi ako, strong Christian ako, na lagi mo nalang i-view ang iyong sarili at hindi ka makakapag-ingat na baka nalalagay ka doon sa weak Christian category. So muli, mahalaga ang konteksto nito. Hindi pinag-uusapan ng gospel issue, hindi pinag-uusapan ang mga maliwanag na mga moral issues and doctrinal issues sa salita ng Panginoon. Ang mga mananampalataya ay believers must receive each other. Ang mga mananampalataya sa kabila ng mga kaibahan at pagkakaiba-iba ng kalaguan sa pananampalataya ay kailangan pa rin natanggapin ang isa't isa. At ibig sabihin ng pagtanggap na yon ay nakabukas ang ating mga kamay at nahando ng mapagmahal na pagtanggap sa isa't isa. At nagbigay ng 4 na rason si Apostol Pablo. Romans chapter 14 verse 3, bakit natin kailangan tanggapin ang isa't isa? For God has received him. Tinanggap siya ng Panginoon. At kung siya'y tinanggap ng Panginoon, dapat tanggapin din natin siya.
Kung siya ay anak ng Diyos, mahal ng Diyos, dapat mahalin din natin siya. At yun ay obligasyon natin sa Panginoon. Verse number 4, God is able to make him stand. Ang Diyos ay able na siya'y patayuin. Maaaring hatulan natin, yung Kristiyanong yun ay umaabuso at ganun ang kanyang ginagawa. Mukhang baka hindi siya ligtas. Or maaari naman yung strong na Christian ay baliwalay niya, bahala ka sa buhay mo, basta ako enjoy ko yung liberty ko kay Kristo, gagawin ko to, kakainin ko to, pupunta ako doon, at dahil hindi naman yun masama, hindi naman yung kasalanan, at alam kong hindi naman, bahala ka. At again, yun yung sinasabi ng salita ng Diyos na huwag i-despise yung mga weak, and then huwag naman i-judge ng mga weak yung strong. Why? Because God is able to make him stand. Then sa verse number 8, whether we live or whether we die, sabi ni Apostle Pablo, we are the Lord's. That is just the truth. We are the Lord's. Maaaring may pagkakaiba tayo sa mga minor things sa pananampalataya at sa mga preferensya, but we are both the Lord's. Ikaw ay Kristiyano na nagse-celebrate ng Pasko, at ikaw ay Kristiyanong hindi nagse-celebrate ng Pasko. Both are the Lord's. Ikaw ay Kristiyano na King James only, pero ikaw ay meron pa isang Kristiyano na hindi King James only. Both are the Lord's. Ang mahirap ay baka malagay tayo sa kalagayan na because tingin natin, mas malago ako sa pananampalataya, mas nauunawaan ko ang issue sa Bible translations, hindi ako King James only. And by the way, mga kapatid, si Brother Paul at ang church na ito ay hindi King James only. Ginagamit natin ang King James. I praise God for the King James. Pero ginagamit natin ibang version ng salita ng Panginoon. Pero we should not despise yung mga King James only because they are also the Lord's. We believe in sovereign election. We believe, but literally, si Brother Paul at ang church na ito, kung alam niyo yung term na Calvinism, we believe the 5 points. Yung tinatawag na tulip. Pero may mga Kristiyano na hindi. We must not despise them. At sa kabilang banda, doon naman sa mga weak doon sa ganong kalagayan, must not judge. At doon ako nalulungkot kapag nakikita ko, lalo na sa social media, ay nagkakaroon na ng batuhan at hatulan. Yung mga naniniwala sa doctrine of election na yan, mga hindi Kristiyano yan. And yun namang iba, kakambyo at magre-retaliate na mga halos ganong salita rin. Again, the Lord, we are the Lord's. And we must receive. No. Please take note, hindi natin i-compromise yung katotohanan. Nakuha ho? Hindi natin yayakapin yung mga maling doktrina. Pero kailangan nating yakapin yung kapatid. Kailangan nating mahalin. Verse number 10, for we shall all stand before the judgment seat of Christ. Hindi natin kailangang ubusin ang ating buhay, ang effort natin para hatulan ang lahat. Bakit? Darating ang paghahatol ni Kristo. Darating ang paghahatol ni Kristo. At nagpatuloy si Apostol Pablo sa pag-exhort sa mga mananampalataya. At dito nga, sa mga susunod na talata, ay makikita natin na merong mas noticeable, greater responsibility ang stronger Christian. Ang sabi niya sa chapter 15, sisimulan natin next Sunday, Lord willing, verse 1, we then that are strong. So please take note, kinilagay ni Apostol Pablo yung kanyang sarili sa strong. Kumakain siya ng karne. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. So nahandun yung responsibilidad ng isang matindi o isang malakas na mananampalataya. The strong should bear the infirmities of the weak, pero sinabi rin naman natin nakaraan that those who are weak should aim to be strong. Yung mahina, yung kulang sa kaalaman, ay kailangang magnasa na sila rin naman ay lumalim sa pananampalataya at tulungan sila ng malalakas sa pananampalataya upang malaman nila ang mga katotohanan at sila rin naman ay lalong lumakas sa pagkakilala nila sa Panginoon. So magagawa ito ng malakas na mananampalataya o ng mature believer by prioritizing 2 things particularly.
Una, prioritizing charity over liberty. And then pangalawa, prioritizing edification over liberty. Una, prioritizing charity over liberty. Tinalakay natin ito last Sunday. Balikan lang natin mabilis ngayon. Verse number 13, let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. Huwag na tayo maghatulan, tigilan na yan, at ang ating asikasuhin, ang ating siguraduhin ay hindi tayo makapaglagay sa daan ng ating kapatid na maaaring ikatisod niya, na maaaring ikahulog niya sa kasalanan. So ito particularly ay nagbibigay atensyon doon sa malakas sa pananampalataya. Mag-ingat tayo na baka mamaya as we enjoy our liberties in Christ, and time will fail us para isa-isahin ang lahat ng mga bagay na ito. Again, may mga Kristiyano na legalistic na bawal ang TV. Naka-encounter na ba kayo ng ganun? Bawal ang TV sa bahay. Pag may TV ka sa bahay, karnal ka. Ang isang may maturity sa pananampalataya, naunawa, hindi karnal ang may TV sa bahay. Hindi necessary din masama agad kung may TV ka sa bahay. Siyempre, kung paano mo ginagamit yung TV na yon. Wala nga TV, may cellphone naman. So muli paano gagamitin yung liberty na meron tayo kay Kristo? So ito yung siguraduhin natin. Sa ESV, ang translation, decide. Let us decide, maging desidido tayo. Dito tayo maging maingat na huwag tayo maglalagay ng anumang magiging katitisuran o ikakahulog sa kasalanan ng ating kapatid sa Panginoon as we seek to exercise our liberty in Christ. Verse 14, sabi ni Pablo, I know and I'm persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. Again, nilagay ni Apostol Pablo yung kanyang sarili dun sa strong Christian. Sabi niya sa verse 15, let every man be convinced, verse 5, let every man be fully persuaded in his own mind. So alam niya, at sabi niya, I am persuaded, at ito ang persuasion ng malakas na Kristiyano, nothing unclean of itself. Yung mga dietary laws nung panahon ng lumang tipan ay hindi na applicable. Ang isang Hudyo ay pwede nang kumain ng baboy, pwede nang kumain ng hito, at pwede nang kumain ng hipon, pwede nang kumain ng lobster. Pwede na. Kaya yung mga nagsasabi na, halimbawa, yung mga Adventist, bakit kayo kumakain ng baboy, pinagbawal ang salita ng Diyos? Well, again, ang sabi ng salita, I know, the strong believer knows, and I'm persuaded. At ang sabi ni Pablo, by the Lord Jesus. Saan nanggagaling yung persuasion na ito? Culture? Saan nanggagaling yung persuasion na ito? Dahil lang ba sa availability ng pagkain? Yun lang yung mas available? Saan ba nanggagaling yung persuasion na ito? Dahil lang ba sa budget mas mura? No. Itong persuasion na ito, sabi ni Apostle Pablo, it's by the Lord Jesus. Because of Christ, pwede na to. May liberty na sa mga bagay na ito dahil kay Kristo. So ang sabi ni Pablo, I know and I'm persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. But, okay, so may liberty. But, to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Ibig sabihin, kung hindi kita katulad, kung hindi mo alam at maaaring kulang at may kakulangan sa aplikasyon at kaalaman na baka mamaya ay malakas pa rin ang tali sa iyo ng kinagisnan, ng nakaugalian. Mind you, mga kapatid, lalo na sa punto rito, si Apostol Pablo ay isang Hudyo. At ang dietary laws ay hindi lang basta law, kung hindi part na ng culture ng mga Hudyo. Doon na sila nasanay. Bahagi na rin yun ng pang-araw-araw na buhay nila. At maaaring may mga Hudyo na naging Kristiyano na hindi agad sila makakawala. Doon for many, many years na yun na yung kanalakihan. Pero sila'y mananampalataya.
Ang sabi ni Apostol Pablo, verse number 14, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Sabi niya, hindi, ayoko pa rin kumain ng, halimbawa yung Hudyo naging Kristiyano na. Ang sabi ni Pablo, ano daw? Wala nang unclean. Pero kung sa Hudyo na yon, na maaaring bagong ligtas pa lamang siya, o hindi pa siya lumalago sa aspeto na yon, hindi, unclean talaga yung baboy, hindi talaga pwedeng kainin yung baboy. To him, it is unclean. Huwag mo siya pilitin. Huwag mo siya imbitahan sa bahay niyo. Brad, fellowship tayo, tapos ihahanda mo barbecue. Huwag kang maglagay ng ikakatisod niya. Huwag kang maglagay ng ikakapagkasala niya. Sa verse number 15, but if thy brother be grieved with thy meat. Pinaglaban mo, hindi, liberty ko to kay Kristo. Pero nagdulot ito para naging sanhi ito para magdulot ng kalungkutan. At sa context ito na naging stumbling block sa iyong kapatid sa Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo, now walkest thou not charitably. You may be exercising your liberty, but you're not walking charitably. Maaaring yes, doctrinally speaking, in Christ, may liberty kang gawin na to, punta na doon, at ganon. Pero hindi mo na ginagawa ito ng may pagmamahal. Anong sabi ni Apostol Pablo? Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Again, bumabalik dun sa apat na rason. Christ, the Lord has accepted him. Huwag mo siyang wasakin. Huwag mong tingnan na mas mahalaga yung exercise ng yung liberty kaysa sa iyong kapatid. Kapatid mo yan. Namatay si Jesus para sa kanya. Ang sabi sa verse number 16, let not then your good be evil spoken of. Ano yung good? Yung mabuting bagay, yung liberty na meron kay Kristo, it's good. Pero dahil ine-exercise mo to ng hiwalay sa charity, mas inuuna mo ito kaysa sa pagmamahal sa kapatid, ito ngayon ay magiging masama na. Ito ngayon ay ibabrand na kasalanan at magiging masama na sa mata ng iba. Huwag daw nating hayaan. Let not then your good be evil spoken of. So the priority of charity over liberty. So hindi natin sinasabing walang liberty. Sana mainunan yun. Pero merong priority. That is charity. Number 2, the priority of edification over liberty. Verse number 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. This is the kingdom of God. Another translation, this is the Christian life. This is serving God. This is being a child of God. Ito ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano, ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos ay hindi sa meat and drink. And sadly, yun yung nagiging sentro. I could just imagine na maaaring merong isang, let's just say, isang Hudyo na naging Kristiyano. And then naunawaan niya na ano? Pwede na akong bumili ng barbecue na yun. Ang bango-bango eh. Buong buhay ko, mula nung bata ako, curious ako kung pwede na. Naunawaan niya ngayon. I-enjoy niya na. Excited siya. And ang nangyayari ay, parang yun na lang. At ngayon, dala-dala niya again, larawan lang ho ito, imagination lang ni Brother Paul, dala niya ang dalawang stick ng barbecue, papasok sa church at sasabihin niya sa lahat ng Hudyo na naging Kristiyano, kain tayo! Parang ito na yung whole ng Christian life. Parang dito na iikot
yung kanyang pagiging mananampalataya. Ang sabi ni Pablo, no, for the kingdom of God is not meat and drink. Yes, may liberty ka, pero hindi yun ang kaharian ng Diyos. Hindi yun ang main thing. Ano ba ang main thing sa Christianity? Ano ba ang main thing sa kingdom of God? It's righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Yung pagiging matuwid natin sa pakikitungo sa kapwa, yung kapayapaan, and we should be peacemakers, yung joy na meron tayo sa Panginoon, at hindi tayo nagdudulot ng grief sa kapatid. Verse number 18. For he that in these things serveth Christ is for he that in these things, ano yung things? Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Serveth Christ is acceptable to God and approved of men. Kung ang approach mo sa buhay Kristiyano ay katuwiran, kapayapaan, ang approach mo sa buhay Kristiyano ay itong kagalakan na meron sa banal na Espiritu, muli, hindi in sacrifice or in the expense of truth, but founded sa katotohanan ng Panginoon. Pero kung sa paraan nito at sa pamamagitan nito naglilingkod ka kay Kristo, it is acceptable to God. Verse 19, sabi ni Pablo, let us therefore follow after the things which make for peace and things wherewith one may what? Edify one another. Ito yung sundin natin. Ito yung habulin natin. Ito yung pagsumikapan natin. Ito yung paglaanan natin ng matinding pansin, ng matinding effort, ng matinding atensyon. Let us therefore follow after. Ang yung word na ginamit itong follow after, parang pulis na hinahabol yung kriminal. To exert effort to go after this. Alin ang ating hong lahabulin? That make for peace, promotes peace, wherewith we may what? Edify another. Na ang goal natin ay mapalakas. Ang goal natin ay mapatibay yung iba. Muli, handun pa rin yung katotohanan. Sana huwag niyo pagkamalian. May liberty ba? Yes. Pero ang mas priority ay yung edification ng kapatid sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa verse number 20, for meat destroy not the work of God. Dapat yan merong kama. For meat, destroy not the work of God. Para sa pagkain, huwag mo wasakin ang gawa ng Diyos. Particularly, huwag mo wasakin ang iyong kapatid na kung saan nagsimula ang Diyos ng mabuting gawa sa kanya, siya'y binorn again ng Panginoon, and yes, siya'y mananampalataya na, pero may immaturity pa sa kanya at alang-alang sa iyong kalayaan. Particularly sa pagkain. And again, we can go to many other things na maaari nating may apply ang bagay nito. And we will have some examples a little bit later. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, for meat, for this, for your exercise of your liberty, destroy not the work of God. Huwag mo sa akin ang gawa ng Diyos. Huwag mo sa akin ang kapatid sa Panginoon na iniligtas ng Diyos. All things indeed are pure. Again, inililiwanag ni Apostol Pablo, ito yung totoo. All things are pure, malinis, pwedeng kainin. But it is evil for that man who eateth with offense. Ito ay madumi para dun sa tao na kaya'y kumbinsido na ito pa rin ay madumi. Huwag mo ipilit sa kanya. Huwag mo ipalunok sa kanya. Yung isang bagay na hindi pa niya malunok. And sometimes, sinabi natin in the very first preaching natin sa Romans chapter 14, it may take time. Hindi isang upuan lang, pinaliwanag mo, then wala. Kailangan niya nang tanggapin, kailangan niya nang kainin. Sabi ko nga ho sa inyo, for example, that in the doctrine of election, napakahalagang doktrina, we stand on the doctrine of the election of God unto salvation. Pero it may take time na
Lalo na kung lumaki sila doon sa revivalistic type of ministry na kung saan ang Diyos ay ginawa na ang lahat ng kanyang magagawa at nakadepende sa desisyon ng tao. No, nakadepende sa Diyos. Dahil sabi ni Jesus, walang makakalapit sa akin liban na ibigay ng Ama. So kanino nakadepende? Hindi nakadepende sa tao, nakadepende sa Diyos. Hindi natin i-compromise yung katotohanan na yun, but maaaring it may take time. So, ang mahirap ay kapag merong mga Kristiyano, again, sa social media and minsan in person, kapag hindi matanggap pa muna or maaaring hindi pa talaga, in that point of time, matanggap ang doctrine of election or maalo na yung tinatawag na particular redemption, ay hahatulan agad na hindi ka Kristiyano. So, let us be very careful. Sabi sa Romans chapter 14 verse number 20, for meat destroy not the work of God, all things indeed are pure, but it is evil for the man that eateth with offense. It is evil, it is wrong para sa kanya. Maaaring nasabi ko daw sa inyo yung example ko. Ako mismo nung ako ay third year sa Bible College. Halos makipagdebate ako doon sa teacher namin na nagsasabing soberano ang Diyos. Hindi ako makapaniwala na kontrolado ang Diyos ang lahat ng bagay, bawat detalye. It took time. Kaya ang sabi ni Pablo, verse number 5, let every man be convinced in his own mind. It may take time to convince. Ang sabi niya, it is evil for that man who is eaten with offense. Kung ang tingin niya doon ay masama, again, balik tayo sa example ni Pablo mismo, yung pagkain ng pinagbabawal ng dietary laws. Sa kanya, masama pa rin yun. So wag mo ipilit sa kanya. Wag mong ay itulak sa kanyang lalamunan. Sabi ni Pablo, balikan natin sa verse number 14, Romans 14:14. I know and I'm persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself, but it is unclean for anyone who thinks it is unclean. Huwag mo ipilit, unclean para sa kanya eh. Huwag mo isalaksak sa kanyang lalamunan. Ang tingin niya kasi King James only lang eh. Again, hindi natin sasabihing tama yung mali. But we will receive the brother, and we will be patient with the brother, and we will minister with the brother. Nagbigay ng halimbawa si Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 verse 10. For if any man see thee which has knowledge sit at meat in that idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? Again, ang ginamit na halimbawa dito ay yung things offered unto idols. Well, hindi ginamit na halimbawa. Yun yung problema sa Corinth. Ang sabi ni Pablo, wala namang idols. So yung let's say, yung liempo na in-offer doon sa idol, walang problema. Pero, ang sabi ni Apostol Pablo, pag may nakakita sa'yo, ikaw may alam ka, you have knowledge, pero pag may nakakita sa'yo na yung kanyang conscience ay mahina, pero dahil sa'yo, napilitan siya, nainggan niya siya, and then kumain siya ng bagay na para sa kanya, ay offered talaga sa idols. Verse 11, and through thy knowledge shall the weak brother perish for whom Christ died. Just to give us illustration, again, ito ay ipipinta ko na kalagayan. Hindi ito totoo, pero just maaari na may ganitong karanasan o maranasan ng sino man dito. Let's say sa biyaya ng Diyos, binahagian mo ng ebanghelyo ang iyong pinsan,
At siya ay iniligtas ng Diyos. At ngayon, siya'y tuwang-tuwa sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Very excited siya sa pagbabasa ng Biblia. At kayo ay nagtatagpo twice a week at talagang marami siyang tanong at dinidisipulo mo siya sa pananampalataya. You made clear sa kanya na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay mali na ipakita mo sa Bible. Nagtanong siya sa iyo, cuz. Yung patanong, cuz. Paano yung di ba, doon sa bahay natin, doon sa bahay nila, maraming mga Diyos-Diyosan, mga statwa, mali ba yun? And then pinakita mo sa kanya ang second commandment, pinakita mo sa kanya ang mga salita ng Diyos, and he was convinced by the word of God na mali talaga ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan. Then, dumating ang yearly reunion ng inyong pamilya. Magkikita-kita kayo sa probinsya. Pero ito na. Yearly reunion ay nakataon sa yearly fiesta. Nakataon sa yearly fiesta. At ngayon, kayo ay pupunta sa inyong sasama sa inyong mga pamilya at magsasama-sama kayo sa inyong lugar. And ang tricky part ay ito. Ikaw ay isang malakas na mananampalataya, alam mo that idols are nothing. Pwede kang pumunta doon to have a good time with your relatives. Idols are nothing. Iparada nila yan sa lansangan, i-parking pa nila yan sa harapan ng inyong bahay. Idols are nothing. Because of the gospel, you know you have liberty. And then kakainin mo yung minudo, kakainin mo yung mechado, kakainin mo yung kaldereta, at magte-take home ka pa. Pati ng lumpia. At biko. At kung ano-ano pang handa ng piyesta. Pero ito yung mahirap. Yung pinsan mo na bagong ligtas, na nakumbinsi ayaw ng Diyos-Diyosan. At alam niya na itong mga pinaghanda nito ay yes, reunion ng family, pero yes, ay yung pamilya nyo talagang sila pa yung tagahila nung, ano tawag doon? Nung karo. Na talagang given sa selebrasyon ng Diyos-Diyosan na ito. At para sa kanya, hindi niya magawa na, ano yan sa piyesta yan ayaw ni Lord yan Ang tatanong sa malakas na Kristiyano, sabi nga ng Sprite, ano ang gagawin mo? Well, hindi natin kailangan manghula. Meron tayo mismong halimbawa sa salita ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 10, ang sabi ni Pablo. 1 Corinthians chapter 10, verse 27. Kung anyayahan, sa Tagalog ko babasahin, sa Tagalog ko babasahin. Sa Filipino Standard Version. Kung anyayahan kayo ng isa sa mga hindi sumasampalataya at nais niyong pumunta, anumang ihain sa inyo ay kainin ninyo ng walang pagtatanong dahil sa budhi. Hindi Kristiyano, inimbitahan ka? Gusto mong pumunta? Go. Idols are nothing. Libre lumpia nakuha mo pa yung impormasyon, umorder pa sila ng lechon. Di talagang pupunta ka. Pero, verse 28, ngunit kung may magsabi sa inyo, inialay ito bilang handog sa templo. At yung nagsabi sa iyo, sa context na yan, ay isang Kristiyano na mahina. Ay, teka muna. Baka hindi mo alam yung kukunin mo. Inalay yan sa Diyos-Diyosan. Ba't ka kukuha niyan? Ba't ka kukuha niyan sa Diyos-Diyosan yan Meron kang kasamang weak brother. Ang sabi ni Pablo, verse 29, ang sabi ni Pablo, verse 28, ngunit kung may magsabi sa inyo, inialay ito bilang handog sa templo, ay huwag ninyong kainin alang-alang sa taong nagsabi at dahil sa budhi. Again,
Ginagamit yun dahil sa budhi. Sa verse 27, dahil sa budhi, yung sarili mong conscience, because malinis ang conscience mo dahil alam mo ang katotohanan. Pero sa verse 28, dahil ulit sa budhi, hindi na to budhi mo na malakas na Kristiyano. Kaninong budhi na? Verse 29, ang tinutukoy ko ay ang budhi niya, hindi ang sayo. Maliwanag? Sapagkat bakit ang aking kalayaan ay hahatulan ng budhi ng iba? Dahil merong Kristiyanong mahina. Dahil merong Kristiyano ang tingin niya pa rin, sa Diyos-Diyosan yan inialay. Kaya ang sasabihin ni Apostol Pablo, sa bandang dulo nito, sasabihin niya, kung magiging katitisuran yung aking pagkain ng karne sa aking isang kapatid, hanggat nakatayo ang mundo, hindi na lang ako kakakain ng karne. Bakit? Dahil ang priority ay hindi liberty, kundi yung edification. Yung ikatitibay at hindi ikakabagsak o ikakahina ng ating kapatid. Ang sabi sa verse number 21, balik tayo sa Romans chapter 14. Romans chapter 14, verse number 21. It is good neither to eat flesh nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth. Mabuti ang hindi kumain ng karne at uminom ng alak o anumang bagay na ikakatisod ng iyong kapatid. Okay? Maganda yung sinabi ng isang commentary. Hindi ko maalala kung sino, pero ang sabi niya, hindi sinabi ni Pablo na masamang kumain ng karne. Hindi sinabing masamang kumain ng karne. Ang sinabi niya, mabuti na huwag. Bakit? Dahil ko ito'y magiging katitisuran sa iyong kapatid. Mabuti na huwag. Hindi masama. Hindi kasalanan. Pero mabuti na huwag. Alang-alang sa iyong kapatid na maaari, ang sabi, whereby thy brother stumbleth or is offended or is made weak. Siya ay natisod at bumagsak, siya ay na-offend at nagkasala, o siya imbis na ma-edify, ay mapahina. Anong point? May mga time na okay at may mga time na hindi okay. As Paul said, all things are lawful unto me, but not all things are expedient. May mga time na lawful, hindi masama. Pero may mga time na alang-alang sa kapatid sa Panginoon na maaaring nandun yung kahinaan. Hindi dapat. Hindi makakabuti. Hindi okay. Just an example, maaaring malaya tayong magbihis ng kulay ng damit na gusto natin. Yes? Gusto mo ng orange? Go! Gusto mo ng neon green? Isuot mo lang! Pero baka hindi ito ang pinakalapat na kulay ng damit sa pupunta ka sa burol o sa namatayan. At merong mga tao na sensitibo pagdating sa bagay na ganun. Maaari na hindi masama, essentially. May masama ba na magduosot ka ng neon orange na damit? Wala. Pero baka hindi ito magiging mabuti pagpupunta ka sa lamay sa patay. Dahil sa tingin ng iba, ito ay pagdiriwang. So again, to be sensitive sa mga ganong bagay. Bakit ko alam yan? Dahil mangilang beses akong pinagpalit ng damit ng nanay ko noon. Wag yan, patay ang pupuntahan natin. Wag yan, patay ang pupuntahan natin. So tumatak sa akin. May mga time na kailangan, hindi essentially masama, pero kailangang bantayan. So kailan mabuti at kailan hindi mabuti? When is it good not to prioritize or limit the exercise of our personal liberty in things that we are convinced? Kumbinsido ka at malinaw sa salita ng Diyos at nahandoon ang iyong kalayaan kay Kristo? By proper understanding at application ng mga katotohanan ng Panginoon, you can legitimately say na I can glorify God by doing this or eating that. Kailan ito hindi
mabuting gawin. O kailan mabuti na huwag gawin? Sorry. Kailan ito mabuting huwag gawin? When it makes a weaker brother stumble or even weaker. Isa pang example na maaaring, I don't know kung, siguro sa church natin, medyo mas sabihin nyo na, wala, hindi ito problema sa atin. Dahil, yes, hindi ito problema sa atin. Using Bible apps. I've been to a church na yung pastor ayaw sa Bible apps. Nakita niya yung isang member may hawak na iPad. Sabi niya, next Sunday magdala ka ng totoong Bible. So, para sa kanya, yung Bible app ay hindi totoong Bible. So pag ako ba ay naanyayahan sa isang church na ganun, magbubukas ako ng Bible app na yun yung aking Bible? Napunta naman ako sa isang church na hindi ko alam kung ano yung kanilang culture. So may dala akong Bible na ganito at pumasok ako, ninong ako sa dedication ng anak ng kaibigan kong pastor. Anong pagkasabi ng pastor, bukasan natin ang ating mga Bible maniwala ho kayo, halos nag-iisa ako nagbukas ng Bible at karamihan ng members labas sa mga cellphone. So again, kailangan nating maging mapagbantay. Kailangan nating maging maingat. Edifying our brethren takes precedence over our personal exercise of liberty. Ang pagbibigay tibay sa ating kapatid sa Panginoon ay kailangan mas maging mahalaga sa atin kaysa sa pag-exercise ng ating personal liberty. Bilisan natin, verse number 22. Hast thou faith? Have it to yourself before God. Again, ang sabi ni Pablo, I know. I have faith. Strong believer ako. At ang sabi niya sa verse 22, hast thou faith? Are you a strong Christian? Okay? Have it to thyself before God. Gawin mo. Gawin mo sa iyo, exercise mo between you and God. Pero ang sabi niya, happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth. I-exercise mo, hindi masamang i-exercise yung liberty. Pero merong priority. Ang pagmamahal at ikatitibay ng ating kapatid sa Panginoon. Verse number 23 tayo sa verse number 23 because for the sake of time. Verse number 23, and he that doubteth is damned if he eat. Meron ka bang pananampalataya? Strong Christian ka? Okay? Kain ka. Pero wag yung kakalimutan, unahin mo yung charity, unahin mo yung edification. So ang sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo sa strong Christian, i-exercise mo yung Christian liberty mo, maluluwalhati ang Panginoon. Pero ito naman ang sabi niya sa verse 23, sa weak Christian, and he that doubteth, yung mahina, yung nag-aalinlangan siya, yung hindi niya alam kung ito ba ay ayos o para sa kanya ito ay kasalanan, is damned if he eats. Hindi yung damned dyan ay hindi eternal damnation, kung hindi siya ay mawawasak, siya ay madudumihan. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang kinain. Why? Because he eat not of faith. Ito na makikita mga kapatid na ang lahat ng bagay na gagawin natin must be done in faith. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Hindi tayo nakabase sa kultura. Dahil ginagawa nilang lahat, gagawin ko rin. No, nakabase tayo sa Biblia. That's what it means to walk by faith. So if he doubted, and he that doubted is damned, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is what? Is sin. Again, don't overstretch ang text na ito, and I have listened to some na ito yung text and tinitake ito out of context at nagiging kasalanan na lang ang lahat ng mga bagay. So particularly when it comes to exercising our liberty as believers, for whatsoever is not of faith is sin.
Hindi ka kumbinsido sa salita ng Diyos. You're not fully persuaded in your own mind. Huwag. Nakuha niyo ho? You're fully persuaded. You have faith. Exercise. You're not fully persuaded. Huwag. Yun ang advice ni Apostol Pablo. Why? Because whatsoever is not of faith is sin. So anong object ng atin hong pag-aaral? Anong pinaka-kailangan natin na makita ho dito? Yes, sa church ay merong malago at merong kulang sa kalaguan na Kristiyano. Sa church ay merong iba't ibang background at iba't ibang pinanggalingan. At dapat tanggapin natin ang isa't isa. At kung meron tayong paprioridad, hindi ang ating sariling liberty, kung hindi ang pagmamahal at katitibay ng ating kapatid sa Panginoon. Let me just end with one illustration. Maaaring napunta ka sa patay at nakikilamay ka doon sa iyong kamag-anak at talagang overnight. At anong isang madalas na libangan sa patay? Ano yan? Yung baraha. Kasalanan bang humawak ng baraha? Ayan. So maaaring doon sa lugar na yon, sa burol na yon, ay humawak ka ng baraha, walang pusta, walang sugal. Okay? Kinaklaro lang natin. Pampalipas oras lamang, to some, pag may hawak ka ng Biblia, to some, pag may hawak kang baraha, kasalanan. Nagja-judge agad. Yun namang iba, wala akong pakialam sa'yo, naglilibang ako. Didespise mo. Again, both weak and strong Christian ay may responsibilidad. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Hindi bebebihin yung weak Christian. At hindi naman magbabaliwala yung strong Christian. Pero meron tayo ipaprioritize yung pagmamahal sa mga magkakapatid at ganin din ang pagpapatibay sa isa't isa. Let's pray. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong mga paalala, sa iyong mga salita. So Lord, please help us. Lord, natural sa amin, mas gusto namin ang mga definite right and wrong, straight lines, Panginoon. Pero narito, kami ay tinatawag mo na mag-exercise ng discernment. Tinatawag mo kami, Panginoon, na maging sensitive sa iba. Tinatawag mo kami, Panginoon, na wag lamang tumingin sa aming mga sarili, kundi consider din ang iba. Lalo na sa aspeto na ito ng Christian liberty. O Panginoon, tulungan mo nawa kami, lalo na ang mga may kalakasan sa pananampalataya, ang mga lumalago sa kaalaman at aplikasyon na ito, na mas pahalagahan, O Diyos, ang pagmamahal sa kapatid at gayon din ang pagpapalakas sa isa't isa. At gayon din, Panginoon, tulungan mo po ang maaaring mga mananampalataya na handun pa ang kakapusan sa paglago, kakulangan sa kaalaman. At maaaring nahandun ang kadalian nilang humatol at maging legalista sa maraming mga bagay. O Diyos, tulungan mo nawa po na patuloy pang lumago at lumalim at ma-appreciate, O Diyos, ang mga kalayaan na meron kay Kristo sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Lord, nawa sa lahat ng ito, maluwalhati ka namin as we seek to carefully apply and live out ang mga bagay na ito. O Diyos, ikaw po nawa ang mag-ingat sa iyong iglesia. Patawad po sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Lalo higit salamat, O Diyos, hindi lamang sa kalayaan na meron kami kay Kristo na gawin ang mga bagay na ito, kumain ng mga bagay ito, but Lord, lalo higit sa kalayaan na meron kay Kristo, kalayaan mula sa kasalanan. Sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa buhay na walang hanggan na meron kay Kristo Jesus lamang. O Diyos, maawa ka sa mga wala pa sa pananampalataya kay Jesus at ikaw po nawa ang magligtas. And as we seek to remember ang ginawa ni Kristo at aming gusto ring ihayag ang ginawa ni Jesus na kamatayan sa krus para sa aming kaligtasan, nawa pagpalain mo po ang mga elemento ng aming pag-oobserba ng Lord's Supper. Dalangin namin to sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.